King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1492. Golden Dragon Sacred Land. Tanging ang Puryang Palace Master, Ao Hongguang, at ang Shadow Stream Peak Master ang natitira. Ang Shadow Stream Peak Master at the Puryang Palace Master ay nawalan ng gana na lumaban, ang kanilang mga isip ay gumuho sa kawalan ng pag-asa. Ang kanilang grupo ng 6 ay hinati. Paano haharapin ng iba sa kanila si Zhao Fang? Kung maibabalik ang oras, tiyak na hindi pipiliin ng Puryang Palace Master na makipaglaban kay Zhao Fang. Sa di kalayuan, si Ao Hongguang ay nasa bingit ng kamatayan, malapit nang mapatay ng apoy ng Black Destruction Dragon. Tumigil tayo dito. Biglang sabi ni Zhao Fang. Agad na huminto ang Black Destruction Dragon, at ang lubhang nasugatan na si Ao Hongguang ay agad na bumagsak. Ano? Ang Shadow Stream Peak Master ay namangha. Natiyak ang kanilang pagkamatay, kaya bakit titigil si Zhao Fang? Si Ao Hongguang at ang Puryang Palace Master ay namangha din. Tapusin na natin ang usapin dito. Kung may susunod pa, ganap kong lilipulin ang Puryang Palace at Shadow Stream Peak. Wika ni Zhao Fang sa walang emosyong tono, at idiniin niya ang bawat salita ng kanyang huling banta. Hindi siya natutuwa sa pagpatay ng mga tao, kaya hahayaan niya muna ang 3 taong ito sa ngayon. Kung ginamit niya ang kanyang buong lakas, maaari niyang patayin silang lahat sa simula pa lang. Naabot na ni Zhao Fang ang kanyang layunin, kaya ang una niyang prioridad ay ang makaalis dito sa lalong madaling panahon. Bagamat pinababayaan niya ang mga taong ito, ang kanilang mga paksayon ay dumanas ng matinding dagok sa kanilang lakas sa pakikipaglaban, na tinitiyak na hindi sila magiging maganda sa hinaharap. Agad namang natuwa ang mga pinuno ng 2 pangkat na may 5 bituin, ngunit kasabay nito, nanginginig ang kanilang kaloob-looban habang binabalaan ang kanilang mga sarili na huwag nang mag-provoke pa sa isang tulad nito. Kung hindi, ang isang buong 5-star na paksayon ay maaaring masira. Swish! Gamit ang isang alon ng space-time robe, tinipon ni Zhao Fang ang Black Destruction Dragon at lumipad palayo. Gamit ang kanyang space law, natagpuan ni Zhao Fang ang pasukan at lumipad dito. Swish! Pagkaraan ng ilang sandali, lumitaw si Zhao Fang sa pasukan sa Yellow Dragon Secret Dimension sa loob ng teritoryo ng Puryang Palace. Ngunit makalipas ang ilang sandali, ang hindi kapani-paniwalang mapang api at nakakatakot na mga alon ng divine power ay bumagsak sa kanya, agad na binantayan si Zhao Fang. Sa kalangitan, isang dragon na natatakpan ng mga gintong tato ang nakapulupot sa kalangitan, ang enerhiyang nagmumula rito ay nagiging ginto sa buong mundo. Hindi maganda, isang ambush. Nanginig si Zhao Fang habang pinapagana niya ang Primal Chaos Lightning Vortex. Ngunit ang kanyang kalaban ay malinaw na naghihintay ng ilang oras at dumating na handa. Boom! Bang! Ang gintong dragon ay umungal at pagkatapos ay mabilis na sumimangot na halos wala ng oras para mag-react. Ang Primal Chaos Lightning Vortex na mabilis na naitayo ay pinilipit at dinurog ng gintong dragon na ito. Boom! Bang! Habang nabasag ang Primal Chaos Lightning Vortex, si Zhao Fang ay pinalayas. Ang dugo at enerhiya sa kanyang katawan ay umiikot habang ang kanyang mukha ay namutla. Agad niyang namataan ang 5 figure na lumulutang sa di kalayuan. 2 sa kanila ang nasa First Heaven, 2 ang nasa Second Heaven, at ang lalaking may gininto ang balat na natatakpan ng Dragon Tattoo ay isang Third Heaven God Lord. Hindi nakilala ni Zhao Fang ang 5 ito, ngunit malinaw na nakilala siya ng 5 ito. Ang isa sa mga First Heaven God Lords ay medyo nagulat. Hindi lang si Zhao Fang ang hindi masyadong nasugatan, hindi rin siya mukhang nasugatan. Sa sandaling ito, swish, swish, swish. Ang natitirang 3 miyembro ng partido na nakipagsapalaran sa Yellow Dragon Secret Dimension ay lumitaw, nalilito at nagulat ang mga mukha sa kanilang mga mukha. Nang makita nila ang 5 God Lord sa langit, agad silang namutla. God Lord Golden Emperor. Ang God Lords ng 2 5-star faction ay tumawag bilang paggalang. Ang God Lord Golden Emperor ay isang Third Heaven God Lord ng Golden Dragon Sacred Land. Sila ay kabilang sa mga paksayon sa ilalim ng Sacred Land ito, kaya nang makita nila ang Third Heaven God Lord Golden Emperor, natural na kailangan nilang yumuko. Ngunit medyo nabigla sila.
Paano nalaman ng Godlord Golden Emperor ang tungkol sa Heaven-Mending Race legacy na nakatago dito? Kung hindi, bakit pupunta rito ang isang Third Heaven Godlord mula sa ibang paksayon? Zhou Feng, ibigay mo ang iyong sarili. Hindi pinansin ng Godlord Golden Emperor ang Pure Yang Palace Master at ang iba pa, ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Zhou Feng. Zhou Feng. Nagulat ang Pure Yang Palace Master at Ao Hongguang. Nahulaan nila na tinatago ni Zhou Feng ang kanyang tunay na pangalan, ngunit ang pangalang Zhou Feng ay napakapamilyar. Ang Ninth God ay. Pagkaraan ng ilang sandali, natauhan sila at nabigla silang tumingin kay Zhou Feng. Sa nangyari, ang mga Godlord ng Golden Dragon Sacred Land ay dumating hindi para sa Heaven-Mending Race Legacy, kundi para sa Ninth God Eye. Siya kaya ang may hawak ng Ninth God Eye. Nagulat ang Pure Yang Palace Master. Ang Eight Great God Eyes ay kilala bilang mga Diyos sa Ancient Desolate Realm of Gods. Ang paglitaw ng Ninth God Eye ay nangangahulugan na isa pang Diyos ang sasama sa kanila. Sa kanilang isipan, ang mga Diyos ay transcendent at hindi maabot na pag-iral. Hindi nila akalain na ang kabataang nakaaway nila ay ang may hawak ng Ninth God Eye, isang posibleng Diyos. Ngunit sa labanan ilang sandali lang ang nakalipas, si Zhou Feng ay hindi gumamit ng anumang uri ng kapangyarihan sa mata. Marahil ay wala silang kakayahang pilitin si Zhou Feng na gamitin ang kanyang kapangyarihan sa mata. Malayo sa Pure Yang Palace, ang mga mata ng True God Dragon Emperor ay dilat, ang kanyang katawan ay nanginginig. Ha! Anong uri ng nakakatakot na eksperto ang tinawag ng ninuno para harapin si Zhou Feng? Ang True God Dragon Emperor ay isa lamang ranggo ng Four True God. Hindi siya makakita ng malinaw, at ang tanging naramdaman niya ay isang enerhiyang nanginginig sa langit sa di-kalayuan. Kung lalapit pa siya, malamang na malipol siya ng mga aftershocks ng enerhiya. Dinilaan ni Zhou Feng ang dugo sa gilid ng kanyang labi. Ibigay ang sarili ko. Nakasalalay ang lahat kung may kakayahan ka. Malamig ang ekspresyon ni Zhou Feng. Natural na masasabi niyang dumating sila para sa Ninth God Eye. Ngayon lang siya nasaktan ng Godlord Golden Emperor dahil nahuli siya. Sa tamang laban, hindi garantisadong matatalo si Zhou Feng. Bumalik sa Divine Kingdom ng Heaven's Legacy Race, nagawa niyang makipagpalitan ng ilang suntok kay Beiming Hui. Pagkatapos umalis sa Divine Kingdom, natapos na niya ang paglilinang ng kanyang sining, nakahanap ng Paramount Scripture, at pinagsama pa ang dalawang fragment ng ancestral artifact sa kanyang space-time robe. Mas malakas siya ngayon kaysa noon. Tiwala si Zhou Feng na makakalaban niya ang isang Third Heaven Godlord. Kung isusuko mo at ibibigay mo ang Ninth God Eye, baka maligtas namin ang iyong buhay. Malamig na pagbabanta ng Godlord Golden Emperor. Hahaha, isuko. Tinambangan mo ako. Wala akong planong pabayaan na lang yon. Malakas na tumawa si Zhou Feng habang pumailan lang siya sa hangin. Buzz. Sa sandaling ito, ang Heavenly Closure Seal sa kanyang katawan ay ganap na naalis. Ang kanyang buhok ay unti-unting nakakuha ng isang nakasisilaw na pilak na kinang, na nagniningning ng isang bahaghari ng mga kulay habang ito ay ligaw na sumasayaw sa hangin. Ang kanyang kaliwang mata ay kumikinang sa isang nakasisilaw na panaginip na kinang na may hypnotic effect sa iba. Buzz. Boom. Ang lahat ng uri ng enerhiya ay nagsimulang magtagpo sa paligid ni Zhou Feng habang baliw niyang hinihigop ang lahat ng ito. Ano? Talagang naglakas loob siyang hamanin ang isang Third Heaven Godlord. Kahit na mayroon siyang Ninth God Eye, isa lang siyang pick First Heaven. Hindi siya maaaring maging katapat ng Godlord Golden Emperor. Napabuntong hininga ang Pure Yang Palace Master at Ao Hongguang sa gulat. Sa Ancient Desolate Realm of Gods, ang isang Second Heaven na humahamon sa Third Heaven ay napakabihira, at ang First Heaven na humahamon sa Peak Third Heaven ay sadyang hindi naririnig. Hahaha, kahit may Ninth God Eye ka, medyo mayabang ka. Sa halip na magalit, ngumiti ang Godlord Golden Emperor. Swish. Bigla siyang nawala, isang nakakasilaw na gintong liwanag na bumaril kay Zhou Feng. Sa sandaling ito, nagsimulang manginig ang buong Pure Yang Palace. Ang mga ancient god na iyon na nanunood mula sa napakalayo ay pinalipad, at medyo ilang mga true god ang sumabog. Buzz. Boom. Ang enerhiya ng Dark Primal Chaos ay pinakawalan.
Hinawakan ni Zhao Feng ang isang Primal Chaos Tribulation Lightning Sword habang napapalibutan ng isang Primal Chaos Lightning Vortex. Ngayong kaharap na niya ang isang Third Heaven God Lord, wala siyang pinigilan. Boom! Bang! Nagbanggaan ang dalawa, na naging sanhi ng panginginig ng buong mundo at ang mabangis na unos ay napunit sa kanilang paligid. Ginamit ng dalawang Godlords ng Pyongyang Palace ang lahat ng kanilang mga diskarte sa pagtatanggol upang maprotektahan ang halos lahat ng pundasyon ng Pyongyang Palace hanggat maaari. Bang! Pagkatapos ng sagupaan na ito, napaatras si Zhao Feng ng ilang hakbang. Ang kanyang Primal Chaos Lightning Vortex ay bahagyang nade-form, ngunit mabilis itong nakabawi. Sa kabilang panig, ang Godlord Golden Emperor ay nabigla. Ito lang ba ang halaga ng Third Heaven God Lord? Isang panunuya ang lumitaw sa mga labi ni Zhao Feng habang nakatingin siya sa God Lord Golden Emperor. Naintindihan niya ng tama ang sarili niyang lakas. Ang kasalukuyang siya ay ganap na kayang makipagpalitan ng suntok sa isang Third Heaven God Lord. Sa kabilang panig, ang apat na iba pang mga God Lord ng Golden Dragon Sacred Land ay natigilan. Sa unang sagupaan sa pagitan ng God Lord Golden Emperor at Zhao Feng, sila ay pantay, walang panig ang nangunguna. Ang Pyongyang Palace Master at Shadow Stream Peak Master ay mas natulala. Junior, masyado kang mayabang. 70% lang ng lakas ko ang hinarang mo. Inaamin kong minamaliit kita, ngunit hindi ka magkakaroon ng pangalawang pagkakataon. Galit na ungol ng God Lord Golden Emperor. Sa totoo lang, halos 100% ng kanyang lakas ang ginamit niya, ngunit hinarang pa rin siya ni Zhao Feng. Sinabi lang niya ang mga ganoong bagay para mapangalagaan ang kanyang dignidad. Ngunit hindi na niya bibigyan pa ng pagkakataon si Zhao Feng. Boom! Ang gininto ang liwanag ay sumabog mula sa kanyang likuran nang lumitaw ang dalawang Second Heaven God Lord. Isa sa Second Heaven God Lords, isang kilalang babae, ay isang peak Second Heaven, at ang mga gininto ang tato sa kanyang katawan ay kumikinang na may marangal na aura. Sa tatlong God Lords sa pagkakataong ito, makakalaban pa kaya si Zhao Feng? Patayin. Galit na umungal ang God Lord Golden Emperor. Bagamat hinarang ni Zhao Feng ang isa sa kanyang mga pag-atake, lubos pa rin siyang nagtitiwala sa kanyang kakayahang talunin si Zhao Feng. Ngunit ang kailangan nila ay makuha si Zhao Feng at kunin ang Ninth God Eye. Kaya, ginamit niya ang kanyang mga nasasakupan upang hindi makatakas si Zhao Feng. Whoosh! Ang tatlong God Lords ng Golden Dragon Sacred Land ay bumaril pasulong sa tatlong guhit ng gininto ang liwanag upang palibutan si Zhao Feng. Sa harap ng gayong puwersa, si Zhao Feng ay mahihirapang lumaban ng mag-isa. Labas. Isang lalaking may kaliskis na itim, isang gwapong kabataang may pilak na mata, at isang pusa ang lumabas sa space-time robe. Nagulat ang mga miyembro ng Golden Dragon Sacred Land. Bagamat ang mga nasasakupan ni Zhao Feng ay may kanya-kanyang natatanging katangian, ang kanilang mga antas ng paglilinang ay masyadong mababa. Wala sa kanila ang nakarating sa Second Heaven, kaya hindi sila dapat alalahanin. Patayin. Tumawag si Zhao Feng, at pagkatapos ay kinasuhan niya ang God Lord Golden Emperor. Si Zhao Kong ang may pananagutan sa pakikitungo sa mas mahinang Second Heaven God Lord. Ito ay medyo mahirap para sa kanya, ngunit dahil mayroon siyang Eye of Space-Time, siya ay may mas mabilis na tinitiyak na hindi siya mamamatay. Ang Black Destruction Dragon at ang maliit na paws ang magnanakaw ay may pananagutan sa pagharap sa pinakamataas na babaeng Second Heaven. Boom! Ang iba't ibang uri ng enerhiya ng batas ay dumaloy, na naghagis sa mundo sa gulo. Ang lahat ng mga disipulo ng Pyongyang Palace ay umatras ng malayo. Ang mga hindi pa umatras ay patay na. Zhao Feng, ang mga nasasakupan mo ay naghahanap lamang ng kamatayan. Tinuya ng God Lord Golden Emperor. Ang Golden Dragon Sacred Land ay tunay na may kalamangan sa labanang ito. Buzz. Isang gintong tornilyo ang nabuo sa kanyang kamay, ang mga ukit ng dragon ay kumikislap dito. Biglang naglaslas si Zhao Feng gamit ang kanyang Primal Chaos Tribulation Lightning Sword. Sa bawat sagupaan, ang mga lakas ng isang space-time law at isang light law ay sumisilip sa nakapaligid na rehiyon. Pagkatapos ng 10 ilang palitan,
Ang Primal Chaos Divine Sword ni Zhao Feng ay lumalakas at lumalakas, nagagawang sumabay sa suntok sa mabangis na pag-atake ng Godlord Golden Emperor. Ang isipin na ang batang ito ay magkakaroon ng ganoong kapangyarihan. Ang Godlord Golden Emperor ay medyo nabigla. Ang isang harang ni Zhao Feng ay maaaring dahil ginamit niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan, ngunit kung nagawa niyang ipagpatuloy ang pagtatuboy sa kanya sa panahon ng labanan, hindi ba ito nangangahulugan na si Zhao Feng ay halos kasing lakas niya? Boom! Nabaluktot sa galit ang mukha ni Godlord Golden Emperor. Ang kanyang kapangyarihan sa bloodline ay sumabog sa nakasisilaw na gintong liwanag, ang mga larawan ng mga gintong dragon na kumikislap sa loob nito. Matapos ay activate ang kanyang bloodline, ang Godlord Golden Emperor ay lalong lumakas. Boom! Bang! Agad na napaatras si Zhao Feng ng ilang hakbang. Ang kanyang Primal Chaos Tribulation Lightning Sword ay nanginag, isang crack ang lumitaw dito. Kahit na ang bloodline ng Godlord Golden Emperor ay nasa top 20 lang, napakalakas pa rin ito. Buzz! Dahil nakilala na si Zhao Feng, ginamit na niya ngayon ang Dream God Eye nang walang takot, isang panaginip na kinang na lumilitaw dito. Dreamification. Gamit ang kanyang origin energy, sinimulan niyang ilabas ang mga ulap ng panaginip na ambon mula sa kanyang kaliwang mata. Ang mundo bago si Zhao Feng ay agad na naging isang panaginip na paraiso. King of Gods, Kabanata 1493. Mahusay na pakikipaglaban-laban sa Third Heaven. Matapos ay activate ni Zhao Feng ang kanyang Dream God Eye at gamitin ang Dreamification, ang nakapaligid na rehiyon ay natabunan ng panaginip at nakakasilaw na mga kulay. Si Zhao Kong, ang maliit na pass ang magnanakaw, at ang Black Destruction Dragon ay hindi maganda ang kalagayan. Kaya, kailangan ni Zhao Feng na makakuha ng kalamangan sa kanyang panig. Kung hindi, ang pag-asa na manalo sa laban na ito ay magiging napakaliit. Ngayong na-activate na ng Godlord Golden Emperor ang kanyang bloodline, nagpasya si Zhao Feng na gamitin ang kapangyarihan ng kanyang Dream God Eye. Ito. Anong nangyayari? Nagulat si Godlord Golden Emperor. Sa sandaling ito, pakiramdam niya ay ang kanyang isip at enerhiya ay naiimpluwensyahan upang wala siya sa kanyang pinakamataas na estado. Isang espesyal na kakayahan ng Ninth God Eye. Itinuon ng Godlord Golden Emperor ang kanyang mga mata sa kaliwang mata ni Zhao Feng. Ang isang mata na matatawag na God Eye ay walang alinlangan na pambihira. Sa sandaling ito, nakatuon si Zhao Feng sa Godlord Golden Emperor. Mawala. Habang pinapaikot niya ang thought power, ang matinding pag-iisip na ito ay lumitaw sa kanyang isipan. Sa isang iglap, ang mga phenomena na ginawa ng bloodline ng Godlord Golden Emperor ay nagsimulang dahan-daang mawala. Bigla siyang nakaramdam ng matinding panganib at ang kanyang katawan ay hindi maipaliwanag na nawawalan ng lakas. Parang lalabas ang katawan niya na parang napakaraming bula. Kung magpapatuloy ito, tapos na ako. Nagsimulang magpanik ang Godlord Golden Emperor. Kung hindi siya gumawa ng isang bagay, baka mapatay pa siya ni Zhao Feng. Bagamat hindi niya maintindihan ang mga kakayahan ng Ninth God Eye ni Zhao Feng, ang Godlord Golden Emperor ay nagpakawala ng iba't ibang uri ng enerhiya at diskarte upang labanan ang mga ito. Sa huli, natuklasan niya na ang kanyang bloodline energy at low energy ay kayang labanan ang kapangyarihan ng Ninth God Eye. Buzz. Sa ganap na pag-activate ng kanyang bloodline at pagpapakawala ng low energy, nagawang harangan ng Godlord Golden Emperor ang mahiwagang kakayahan ni Zhao Feng at unti-unting nakabawi. Gayunpaman, kailangan niyang patuloy na lumaban laban sa kapangyarihang ito, na naging sanhi ng mabilis na pagtaas ng kanyang paggastos ng bloodline at mental na enerhiya. Patayin. Nanlamig ang tingin ni Zhao Feng habang siya ay bumaril patungo sa Godlord Golden Emperor. Inaasahan ni Zhao Feng na mablock ang kanyang Dreamification. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang kalaban ay isang Third Heaven Godlord na may mataas na antas ng bloodline at isang late stage na pangunawa sa kanyang batas. Gayunpaman, ang Dreamification ni Zhao Feng ay nagpigil at nagpapahina pa rin sa Godlord Golden Emperor. Ginamit ni Zhao Feng ang pagkakataong ito para maglunsad ng isang blistering assault. Pumatok siya sa Godlord Golden Emperor at iniwagayway ang Primal Chaos Lightning Tribulation Sword. Junior, sabi ko noon, kahit na mayroon kang Ninth God Eye, wala kang magagawa sa akin.
Naging seryoso ang ekspresyon ng God Lord Golden Emperor habang iniaagaw niya ang gintong spike sa kanyang kamay. Space-time barrier. Inactivate ni Zhao Feng ang kanyang space-time robe, na nagdulot ng hindi tunay na silver radiance na lumitaw sa kanyang paligid. Ang nakakapigil na enerhiya ng space-time law ay bumalot sa kapaligiran ng God Lord Golden Emperor, na lalong nililimitahan ang kanyang mga kakayahan, na naging dahilan upang bumagal ang kanyang pag-iisip at paggalaw. Space-time law. Naalarma ang God Lord Golden Emperor. Si Zhao Feng ay isa lamang First Heaven, ngunit talagang nagtataglay siya ng dalawang makapangyarihang batas. Sa ilalim ng dobleng pagpigil ng dreamification at ng space-time law, ang God Lord Golden Emperor ay maaari lamang gumamit ng 70% ng kanyang kapangyarihan. Crack. Ang Primal Chaos Lightning Tribulation Sword ni Zhao Feng ay umiwas sa pag-atake ng God Lord Golden Emperor at tinamaan ang kanyang katawan. Ang enerhiya ng Primal Chaos Lightning Tribulation ay nag-iwan ng madugong sugat sa katawan ng God Lord Golden Emperor. Ngunit hindi ito ang wakas. Isa pang Primal Chaos Lightning Tribulation Sword ang nabuo sa kabilang kamay ni Zhao Feng para mapanatili niya ang pag-atake. Arg! Sumigaw si God Lord Golden Emperor habang nagmamadaling gumamit ng lihim na sining. Lumitaw ang mga larawan ng gintong dragon sa paligid niya, na naging isang spherical barrier na medyo pumutol sa mga pag-atake ni Zhao Feng. Sa kabilang panig, ang dalawang First Heaven God Lords ng Golden Dragon Sacred Land ay natigilan. Lord Golden Emperor. Paano nasugatan ang ating Panginoon ni Zhao Feng? Ang dalawang God Lord ay nabigla, na hindi inaasahan ang ganoong resulta. Ang iba pang dalawang Golden Dragon Sacred Land God Lords na nakikipaglaban sa mga subordinate ni Zhao Feng ay labis ding nabigla. Hindi nakakagulat na ito ang Ninth God Eye. Para isipin na magiging ganito kalakas. Ang Peak Second Heaven na babae na may gininto ang tato ay napabuntong hininga sa pagtataka. Sa ibaba, ang Shadow Stream Peak Master at Pure Yang Palace Master ay natigilan din. Hindi nila akalain na kaya ni Zhao Feng nasaktan ang isang Third Heaven God Lord. Ngunit ito ay posible lamang habang pinapanatili ang dreamification. Ang pangangarap ay kumonsumo ng napakalaking halaga ng enerhiya, at ito ay kumonsumo ng higit na mas malakas ang target nito. Sa sandaling ito, napilitan si Zhao Feng na ihinto ang eye bloodline technique na ito. Ang mundo ay unti-unting nabawi ang dati nitong kulay, at ang God Lord Golden Emperor ay malaya mula sa mga epekto ng dreamification. Ngunit sa ngayon, ang God Lord Golden Emperor ay nataman ng Primal Chaos Lightning Tribulation Swords ni Zhao Feng ng maraming beses, at ang kanyang katawan ay natatakpan ng mga sugat. Kahit na matapos ihinto ni Zhao Feng ang dreamification, wala na ang God Lord Golden Emperor sa kanyang peak state. Zhao Feng, kapag tapos na ako sa iyo, hahanapin mo ang kamatayan. Malamig at malupit ang mukha ng God Lord Golden Emperor. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kanang kamay, gumawa siya ng gintong punyal. Ang gintong dagger ay isa lamang pinakamataas na kalidad na divine artifact, ngunit ito ay napuno ng isang pahiwatig ng enerhiya ng batas. Kaboom! Biglang sumabog ang gintong punyal na may gintong ningning na nagpapaliwanag sa kalangitan. Golden Radiance Dragon Thrust. Ang God Lord Golden Emperor ay sumigaw, kung saan ang gintong punyal ay naging isang gininto ang sinag ng liwanag na napapaligiran ng siyam na gintong dragon. Swish! Bang! Ang gintong sinag ay sumabog pasulong, ang kakilakilabot na momentum nito na naging sanhi ng pagyanig at pagdaing ng mundo. Ang God Lord Golden Emperor ay lubos na nagalit. Ungol ni Zhao Feng. Malamang na ginamit ng God Lord Golden Emperor ang kanyang supreme killing technique. Kahit na ang Primal Chaos Lightning Vortex ni Zhao Feng ay mahihirapang harangan. God ay illusory oblivion. Muling pinaandar ni Zhao Feng ang kanyang kaliwang mata, nagpapadala ng mapanaginipan na ambon. Ang lahat sa kanyang paningin ay naging madilim at walang liwanag, maliban sa gininto ang sinag ng dragon, na ipininta sa panaginip na kulay. Habang ipinapaikot niya ang kanyang kapangyarihan sa pag-iisip, nakatuon siya sa isang pag-iisip. Ilang sandali pa, bahagyang naglaho ang harapan ng gininto ang sinag na iyon. Ano? Ang God Lord Golden Emperor ay natakot sa kanyang talino. Bakit biglang nawala ang bahagi ng kanyang pag-atake? Patayin.
Ang enerhiya ng pinanggalingan ay malakas na nagmula sa kaliwang mata ni Zhao Fang, at ang kanyang kapangyarihan sa pag-iisip ay natipon. Whoosh! Ang enerhiya ng Illusory Oblivion ay agad na pinalakas. Sa pagkakataong ito, ang sinag ng gintong dragon ay ganap na naglaho. Paano ito nangyari? Natigilan ang Godlord Golden Emperor. Ang kanyang sariling pag-atake ay hindi maipaliwanag na nawala. Ito ay masyadong walang katotohanan. Ngunit hindi ito ang katapusan ng kahangalan. God Eye Duplication. Golden Radiance Dragon Thrust. Biglang lumabo ang kaliwang mata ni Zhao Fang. Kasabay nito, isang napakalaking pilak na mata na nagniningning ng isang bahaghari ng mga kulay ang lumitaw sa likod ng Godlord Golden Emperor. Nagsimulang lumitaw ang isang panaginip na ambon sa paligid ng pilak na mata. Boom! Biglang isang gininto ang sinag ng liwanag na napuno ng isang nanginginig na langit na momentum ang bumaril mula sa panaginip na ambon at patungo sa Godlord Golden Emperor. Ito. Imposible. Ang mukha ni Godlord Golden Emperor ay nagyelo sa gulat. Ginamit ni Zhao Fang ang sarili niyang supreme technique. Ngunit ang napipintong panganib ang naging dahilan upang agad niyang isinantabi ang mga tanong sa kanyang isipan. Boom! Sumabog ang divine power habang ginamit ng Godlord Golden Emperor ang kanyang defensive technique, muli na pinalibutan ang kanyang sarili sa isang dragon barrier. Kasabay nito, ang napakalaking imahe ng isang divine kingdom ay bumabalot sa kanyang katawan. Boom! Bang! Ang Golden Radiance Dragon Thrust ay tumama, na nagpapadala ng mapanirang shockwave sa buong rehiyon. Mahigit sa kalahati ng Puryang Palace ay agad na nabura, naiwan sa ganap na pagkagulo. Ang mga miyembro ng Golden Dragon Sacred Land na nakikipaglaban sa maliit na pas ang magnanakaw at iba pang mga nasasakupan ni Zhao Fang ay hindi napigil ang lumingon sa pagkabigla sa Godlord Golden Emperor. Whoosh! Nang kumalat ang gininto ang liwanag, lumitaw ang isang itim at sugatang figure sa gitna ng pagsabog. Zhao Fang, tiyak na gagawin kong miserable ang buhay mo kaya mamamanhikan ka para sa kamatayan. Tinitigan ng Godlord Golden Emperor si Zhao Fang, ang kanyang mukha ay nabaluktot sa kabangisan. Dumaloy ang gininto ang dugo mula sa kanyang divine body, dahan-dahang gumagaling ang kanyang mga sugat. Lord Golden Emperor. Ang dalawang First Heaven Godlords ay tumawag sa alarma. Hindi nila akalain na ang Godlord Golden Emperor ay makakaranas ng matinding dagok mula kay Zhao Fang. Kung mabaygo ang operasyong ito, mawawala ang lahat ng pride at dignidad ng Golden Dragon Sacred Land. Boom! Nagsimulang kumilos ang dalawang First Heaven Godlords. Alam nila na makapangyarihan si Zhao Fang, kaya pinili nilang magpaputok ng malayo ang pag-atake para suportahan ang Godlord Golden Emperor. Naghahanap ka ng kamatayan. Itinoon ni Zhao Fang ang kanyang mata, na muling sumabog ng nakakasilaw na mga kulay. Sumikip ang puso ni Godlord Golden Emperor. Ang mga kakayahan ng Ninth God Eye ay talagang nagdulot sa kanya ng takot. Intrusive Dream. Mabilis na lumikha si Zhao Fang ng Dream Dimension at tinitigan ang kaliwang mata. Ang dalawang First Heaven Godlords, na hindi kayang lumaban, ay nadala sa Dream Dimension ni Zhao Fang. Bilang Third Heaven, ang Godlord Golden Emperor ay mas lumalaban sa kapangyarihang ito. Natuklasan ng Godlord Golden Emperor na ang mga mata ng dalawang First Heaven Godlords ay naging malabo at hindi nakatutok. Ano ang nangyayari? Naramdaman ng Godlord Golden Emperor na may mali at inilagay niya ang lahat ng kanyang lakas upang labanan ang paghila ng kaliwang mata ni Zhao Fang. Boom! Bang! Pagkaraan ng ilang sandali, ang hindi mabilang na mga sugat ay biglang lumitaw sa dalawang Godlord sa likuran niya, at sa huli, ang kanilang mga divine body at kaluluwa ay sumabog sa mga piraso. Naramdaman ng Godlord Golden Emperor na tumindig ang kanyang mga balahibo. Ang dalawang First Heaven Godlord na iyon ay napakalayo kay Zhao Fang, ngunit sa isang titig lang, ang dalawang Godlord na iyon ay sumabog, patay sa katawan at kaluluwa. Ang mas nakakatakot ay ang Godlord Golden Emperor ay hindi napigilan o naiintindihan man lang kung ano ang nangyayari. Whoosh! Habang ang Godlord Golden Emperor ay dinaig ng takot, muling sumugod si Zhao Fang. Nasa pinakamahina niyang kalagayan ang Godlord Golden Emperor, at hindi siya mabigyan ng pagkakataong makahinga.
Sa loob ng Primal Chaos Lightning Vortex, si Zhao Feng ay mabilis na hinampas ang Primal Chaos Lightning Tribulation Sword. Ikaw brat, anong ginawa mo ngayon? Takot pa rin ang God Lord Golden Emperor sa kanyang nasaksihan. Swish. Kumaway ang space-time robe, nagpapadala ng blade ng time energy. Habang ang dalawang ancestral artifact fragment ay nasa loob ng space-time robe, magagamit pa rin ito ni Zhao Feng para magpaputok ng mga pag-atake. Boom! Bang! Crash! Ginamit ng God Lord Golden Emperor ang Golden Dagger para palayasin ang agos ng mga pag-atake ni Zhao Feng, ngunit hindi pa rin siya nakaka-recover sa pinsalang dulot ng God Eye Duplication ni Zhao Feng. At ang enerhiya ng Primal Chaos ni Zhao Feng ay may lumalamon na katangian na nagpalakas nito habang nagpapatuloy ang labanan. Kung magpapatuloy ito, malalagay ako sa isang masamang lugar. Habang si Zhao Feng ay dumating na may sunod-sunod na pag-atake, sa wakas ay nagsimulang maabot ng God Lord Golden Emperor ang kanyang limitasyon. Kung magpapatuloy ito, lalala lamang ang kanyang mga sugat. Ang God Lord Golden Emperor ay nagdikit ng kanyang mga ngipin at nagsimulang tumakas. Gustong umalis. Si Zhao Feng ay malamig na sumangot at lumipad sa paghabol. Lord Golden Emperor. Ang dalawang eksperto sa Golden Dragon Sacred Land na nakikipaglaban sa mga nasasakupan ni Zhao Feng ay naalarma. Ang Third Heaven God Lord Golden Emperor ay talagang natalo ni Zhao Feng at sinusubukang tumakas. King of Gods, Kabanata 1494. Tumakas sa kawalan ng pag-asa. God Lord Emperor. Ang dalawang natitirang God Lords ng Golden Dragon Sacred Land ay tumawag sa alarma. Ang Third Heaven God Lord Golden Emperor ay talagang natalo ni Zhao Feng at sinusubukang tumakas. Sa ibaba, ang Shadow Stream Peak Master at Pure Yang Palace Master ay mukhang natulala, hindi makapagsalita. Kahit na ang isang Third Heaven God Lord ay hindi kapantay ni Zhao Feng. Nang maisip nila ang kanilang mga nakaraang aksyon, sila ay simpleng pagpapakamatay. Bukod sa mga God Lord, ang ilan sa mga makapangyarihang Ancient God at kalahating hakbang na God Lord ng Pure Yang Palace ay nakakakita ng labanan, at sila ay masyadong natigilan para magsalita. Swish! Hindi tuluyang umalis ang God Lord Golden Emperor. Sa halip, nagpatuloy siya sa pag-ikot sa paligid. Ito ay dahil ayaw niyang aminin na siya ay natalo at gustong iligtas ang sitwasyon. Hanggat may ilang sandali pa siyang huminga at gumaling, kaya pa niyang paikutin ang mesa. Ngunit ang matinding pinsala sa kanya ay mas mabagal kaysa kay Zhao Feng. Swish! 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 Sa panahon ng pagtugis, paulit-ulit na ikinaway ni Zhao Feng ang Primal Chaos Tribulation Lightning Sword, na nagpakawala ng sunod-sunod na alon ng enerhiya ng Primal Chaos Tribulation Lightning. Mahigpit na hinabol ni Zhao Feng ang God Lord Golden Emperor, hindi siya binibigyan ng pagkakataong huminga. Kahit na natalo niya ang God Lord Golden Emperor, pangunahin niyang nagawa ito sa pamamagitan ng Dream God Eye. Ngayon lang, nakagamit na siya ng Dreamification, Intrusive Dream, God Eye Illusory Oblivion, at God Eye Duplication ng sunod-sunod. Ang Dream God Eye ay napanatili ng medyo mahabang panahon, at ang God Eye Duplication ay nadouble ang pinakamataas na pamamaraan ng pagpatay ng isang Third Heaven. Kaya hindi siya magiging mayabang at mahigpit na hinahabol ang God Lord Golden Emperor. Golden Dragon Barrier. Ang God Lord Golden Emperor ay nagdikit ang kanyang mga ngipin at ginamit ang kanyang defensive skill para harangan ang mga pag-atake ng Primal Chaos ni Zhao Feng. Space-Time Execution. Kumalas ang space-time robe, isang hindi tunay na pilak na talam na bumaril mula rito. Ang espesyal na galaw na ito ng light rays ay may napakalakas na kakayahan sa pagpirsang na lalo lamang pinalakas kapag pinalakas ng space law. Ang hindi tunay na pilak puting talam na ito ay dumiretso sa Golden Dragon Barrier ng God Lord Golden Emperor. Bagamat medyo hamina ang kapangyarihan ng Silver White Blade, hindi ito masyadong naapektuhan. Plush. Swish. Sa pagdaan ng talam sa katawan ng God Lord Golden Emperor, nagdulot ito ng matinding pinsala sa kanyang divine body at kaluluwa. Ito ay isang pag-atake ng light rays. Ang God Lord Golden Emperor ay lubhang nakaranas at agad na nakilala ang pag-atake. Ang isa sa mga ancestral artifact fragment na nasa pag-aari ni Zhao Feng ay bahagi ng light rays ancestral artifact,
kaya natural itong gumamit ng ganoong pag-atake. Swish. Ipinagpatuloy ni Zhao Fang ang pagtugis, pinalabas ang enerhiya ng space-time law habang paulit-ulit na binababa ang Primal Chaos Tribulation Lightning Sword. Arg! Umalangaw-ngaw sa himpapawid ang mga hiyawan ng Godlord Golden Emperor. Hindi na siya masyadong mag-alala at agad na nag-message sa dalawa pang Godlord. Sa kabilang dulo, isinantabi ng dalawang Godlords ng Golden Dragon Sacred Land si Zhao Kong, ang maliit na pas ang magnanakaw, at ang Black Destruction Dragon, at pumunta upang tulungan ang Godlord Golden Emperor. Ang grupo ni Zhao Kong ang mas mahinang bahagi ng buong labanan na ito, kaya hindi mahirap itapon sila. Junior, tumigil ka, kung hindi, pagsisisihan mo ito. Nagbanta ang isa sa Second Heaven Godlord. Emph. Malamig na bamantong hininga si Zhao Fang. Ang tanging paraan para makaramdam siya ng panghihinayang ay kung magpapakita siya ng awa. Ang Golden Dragon Sacred Land ay umatake ng walang isang salita upang subukang agawin ang kanyang Ninth God Eye, kaya hindi na kailangan para sa kanya na maging maawin. Swish. Habang nanlalamig ang kanyang tingin, pinaputok niya ang isang maliit na Primal Chaos Divine Sword mula sa kanyang kaliwang mata na tumusok sa katawan ng Godlord Golden Emperor. Sa ilalim ng magkasunod na pag-ataking ito, ang Godlord Golden Emperor ay bumagsak sa wala pang kalahati ng kanyang pinakamataas na lakas. Ang kanyang mga pinsala ay napakalubha din at kakailanganin ng ilang oras upang makabangon. Naghahanap ka ng kamatayan. Pinutol ng babaeng may gininto ang tato ang kanyang latigo, na lumikha ng gintong dragon na bumaril kay Zhao Fang. Sa tingin ko, kayo ang naghahanap ng kamatayan. Biglang ibinaling ni Zhao Fang ang kanyang malamig na mga mata sa babae at nakagintong nakasuot na elder. Swish. Lumitaw ang mga ripples sa hangin habang si Zhao Fang ay nag-teleport sa gilid ng matanda na nakasuot ng gininto ang damit. Ang Godlord Golden Emperor ay isang Third Heaven, at kahit na matatalo siya ni Zhao Fang, mas mahirap ang pagpatay sa kanya. Gayunpaman, ang nakagintong nakasuot na elder na ito ay isa lamang Second Heaven Godlord. Patayin. Habang ang malawak na Primal Chaos Tribulation Lightning Sword na iyon ay bumagsak, ang matanda na nakasuot ng gininto ang damit ay agad na namutla at naghanda upang umatras, ngunit ang space-time law ay lubos na nagpigil sa kanya, kaya hindi niya magawang makaiwas. Huwag mo nang isipin iyon. Ang babaeng may gininto ang tato ay agad na kumilos para pigilan si Zhao Fang. Samantala, ang Godlord Golden Emperor ay mabilis na umatras upang makabawi mula sa kanyang mga pinsala. Primal Chaos Lightning Vortex. Inilipat ni Zhao Fang ang Primal Chaos Lightning Vortex Energy at Tribulation Lightning Energy, na bumubuo ng itim na vortex na kumakaluskos ng kidlat upang harangan ang pag-atake ng babae. Ang espada ay nagpatuloy sa pag-ugoy pababa. Naghihigpit ang mga balintataw ng matanda na nakasuot ng ginto habang paulit-ulit niyang sinuntok, na nagpakawala ng naglalakihang gininto ang globo ng enerhiya. Gayunpaman, ang kanyang mga pag-atake ng divine power ay hindi nagawang maalog ang Primal Chaos Tribulation Lightning Sword ni Zhao Fang, at ang ilan sa kanilang enerhiya ay naabsorb pa. Habang bumababa ang espadang iyon, lumitaw ang imahe ng isang Divine Kingdom sa paligid ng matanda. Boom! Bang! Ang espada ay naglaslas, naputol ang isang tipak ng Divine Kingdom at naging sanhi ito upang manginig. Lumipad pa atras ang nakasuot na gintong matanda, nagsusuka ng dugo. Kahit na hindi sinira ni Zhao Fang ang kanyang Divine Kingdom, nakapagdulot na siya ng napakalaking pinsala. Ngunit si Zhao Fang ay hindi pa tapos, at ipinagpatuloy niya ang kanyang pagtugis. Buzz! Ang kanyang kaliwang mata ay nagpaputok ng isang Primal Chaos Tribulation Lightning Sword na tumagos sa katawan ng matanda. Si Zhao Fang ay may napakalakas na soul intent na, kahit na ang nakagintong nakasuot na elder na ito ay nakabuo ng sarili niyang kakilakilabot na kalooban sa kanyang mahabang buhay, hindi pa rin niya natiis ang eye bloodline technique ni Zhao Fang. Namutla ang mukha niya nang bumagsak ang katawan niya sa lupa. Boom! Bang! Sa isa pang sweep ng Primal Chaos Sword, patay na ang matanda. Patay. Sa di kalayuan, namutla ang Godlord Golden Emperor. Pinlano niya na ang dalawang Godlord na ito ay pigilin si Zhao Fang habang siya ay nagpapahinga. Kapag gumaling na siya, maaari na siyang sumama sa kanila para salakayin si Zhao Fang. Ngunit sa huli,
Isang Second Heaven Godlord ang mabilis na napatay. Ikaw na. Ibinaling ni Zhao Fang ang kanyang atensyon sa babaeng may gintong tato. Hindi. Pagkaraang makitang pinatay ang kanyang kasama, natakot ang babae. Sa isang tunggalian, hindi siya nag-alinlangan na mabilis siyang papatayin ni Zhao Fang. Junior, tumigil ka. Ang Godlord Golden Emperor ay sumugod. Ang Godlord Golden Emperor ay hindi nagawang pagalingin ang marami sa kanyang mga sugat, kaya ganap na hindi siya pinansin ni Zhao Fang at inatake ang babae. Alam niya kung ano ang pinagkakaabalahan ni Zhao Fang, ngunit hindi niya hahayaang magtagumpay si Zhao Fang. Dumating sa oras na ito ang Black Destruction Dragon, ang munting pas ang magnanakaw, at si Zhao Kong. Sinunod nila ang utos ni Zhao Fang at pinalibutan ang babae. Ginamit ni Zhao Fang ang Primal Chaos Lightning Vortex para pigilan ang Godlord Golden Emperor habang inatake niya ang babaeng may gintong tato. Tahimik na nanonood mula sa malayo ang Pure Yang Palace Master at Shadow Stream Peak Master. Patay na ang isa. Nakuha ni Zhao Fang ang death penalty mula sa Golden Dragon Sacred Land. Ang puso ng Pure Yang Palace Master ay nanginginig sa pagkabalisa. Ang mga ito ay mga eksperto sa isang sacred land, at ang isang sacred land ay nangangahulugan na mayroong isang God King expert na namumuno. Ano naman kung death penalty? Hanggat naiintindihan ni Zhao Fang ang pagpigil, sa loob ng ilang libong taon, siya mismo ay magiging isang God King. Hindi napigilan ng Shadow Stream Peak Master ang ungol. Mula sa sandaling pinatay ni Zhao Fang ang unang Godlord mula sa Golden Dragon Sacred Land, ang dalawa ay pumasok sa isang awayan ng dugo. Ang pagpatay ng iilan pa ay walang magbabago. Sa totoo lang, hinahangaan niya ang isang taong hindi natatakot sa isang sacred land, pinatay ang mga mas mataas sa kanyang antas, at nasugatan pa ang isang Third Heaven Godlord. Boom! Bang! Crash! Umalangaw-ngaw ang mga pagsabog, at nanginag ang buong mundo. Si Zhao Fang, Zhao Kong, ang Black Destruction Dragon, at ang munting pas ang magnanakaw ay nagtagumpay sa pagtakip ng pinakamataas na Second Heaven Godlord sa mga sugat. Ginagawa ng Godlord Golden Emperor ang lahat ng kanyang makakaya, ngunit hinarang ng Primal Chaos Lightning Vortex ni Zhao Fang ang lahat ng kanyang pag-atake. Pagkatapos ng lahat, ang Godlord Golden Emperor ay labis na nasugatan kaya hindi niya magamit ang halos lahat ng kanyang lakas. Intrusive Dream. Muling ginamit ni Zhao Fang ang Origin Energy skill na ito ng kanyang Dream God Eye at itinoon ang kanyang mata sa babaeng may gintong tato. Nakita na niyang ginamit ni Zhao Fang ang hakbang na ito noon, at agad siyang tumalikod, hindi nang ahas na salubungin ang mga mata ni Zhao Fang. Gayunpaman, ang malakas na paghila ng kaliwang mata ni Zhao Fang ay nakaapekto pa rin sa kanyang kaluluwa, na naging sanhi ng paglala ng kanyang kondisyon. Boom! Bang! Crash! Sa ganitong estado, ang babae ay dumanas ng ilang pag-atake at labis na nasugatan. Sa isang tiyak na sandali, sa wakas ay ibinaba niya ang kanyang bantay at hinayla sa isang panaginip na paraiso. Gayunpaman, sa katotohanan, ang lugar na ito ay isang lupain ng kamatayan. Hindi nagawang lumaban ng babae sa dream dimension ni Zhao Fang at nadurog sa limot. Bumalik sa realidad, ang enerhiya ng buhay ng babae ay biglang naglaho, ang kanyang katawan ay sumasabog. Isa pa ang pinatay. 4 sa 5 Godlords ng Golden Dragon Sacred Land ang napatay na ngayon, ang naiwan lamang ay ang matinding nasugatan na Godlord Golden Emperor. Sa wakas ay napagtanto ng Godlord Golden Emperor na siya ay lubos na natalo. Takbo. Sinimulan niyang sirain ang kanyang bloodline energy at divine power, na bumaril sa malayo bilang isang gintong bahid ng liwanag. Ngayong siya ay nag-iisa, paano siya makakalaban kay Zhao Fang? Swish. Matapos dalhin ang kanyang mga nasasakupan pabalik sa space-time robe, lumipad si Zhao Fang sa pagtugis. Sa wakas ay alam na ng Pure Yang Palace ang kapayapaan, ngunit walang makakalimutan ang nangyari ngayon. Ang mga mababang ranggong True God at Ancient God na iyon ay imposibleng malaman kung anong uri ng makapangyarihang mga eksperto ang nakipaglaban sa isa't isa sa araw na ito. Natigilan ang nangungunang mga Ancient God at Godlord na iyon. Nasaksihan nila ang 4 na Godlord ng Golden Dragon Sacred Land na pinatay at isang Third Heaven Godlord na tumatakbo para sa kanyang buhay. Habang nagpapatuloy ang pagtugis, nagsimulang kumalat ang balita ng insidente.
Si Zhao Feng ay hinabol lamang ng ilang sandali bago sumuko. Kahit na siya ay makapangyarihan, ang tukso ng Ninth God Eye ay masyadong malakas. Hindi niya magagarantiya ang kanyang kaligtasan, kaya mas mabuti kung hindi siya masyadong magpakita. Bukod dito, ito ang teritoryo ng Golden Dragon Sacred Land. Ang iba pang mga eksperto ay maaaring gagawa ng kanilang paraan upang palibutan siya. Kaya, binitawan ni Zhao Feng ang pagtugis sa Godlord Golden Emperor. Pagkalipas ng ilang araw, sa Puryang Palace, isang malawak at hindi maihahambing na kakilakilabot na presyon ang biglang bumaba. Ang Puryang Palace Master at Ao Hongguang ay agad na nagmadaling lumabas sa alarma. Kaboom! Ang malayong abot tanaw ay naging ginintoang, at isang pinakamataas na divine power ang tumagos sa hangin. Ang lahat ng miyembro ng Puryang Palace, kabilang ang Puryang Palace Master, ay lumuhod, hindi nakayanan ang pressure na ito. Whoosh! Isang figurang may gintong damit ang lumitaw sa kalangitan sa itaas ng Puryang Palace. Ang buong mundo ay agad na naging isang metal na mundo, ang bawat talom ng damo ay tila naging matigas at hindi sumusukong metal. Ang ganitong kakilakilabot na kababalaghan ay nagpang-inag sa takot sa Puryang Palace Master. Nahulaan na niya ang pagkakakilanlan ng bisita. Magalang na tinatanggap ng Puryang Palace ang God King Heaven Dragon. Ang Puryang Palace Master ay nagsalita ng may lubos na paggalang. Ang God King Heaven Dragon ay ang God King ng Golden Dragon Sacred Land. Sabihin sa amin ang lahat ng nalalaman mo tungkol kay Zhao Feng. Isang boses ang nagmula sa tabi ng God King Heaven Dragon. Walang iba kundi ang God Lord na pinalayas ni Zhao Feng sa kawalan ng pag-asa, ang God Lord Golden Emperor. Ngunit sa tabi ng isang God King, siya ay tila hindi gaanong mahalaga at kapansin-pansin. Nabigo pa nga siyang mapansin ng Puryang Palace Master noong una.